Magandang araw mga kapatid. Ngayon gusto kong ipaalala sa iyo ang isang simple, ngunit makatotohanan at nakakapagpabago ng buhay. Kung napapagod ka, matutong magpahinga, huwag susuko. Sama-sama nating suriin ang makapangyarihang mensaheng ito. Ang magpapaalala sa iyo na ang iyong paglalakbay ay malayo pa sa pagtatapos. At ang pinakamagagandang kabanata ay nasa unahan pa. Ang bawat tagumpay ay dumaranas ng pagkapagod. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagtagumpay at ng mga sumuko ay ang kanilang kakayahang huminto ng hindi sumusuko. Ang iyong paglalakbay ay hindi naiiba. Ikaw ay may kakayanan, ikaw ay malakas, at karapat-dapat ka sa tagumpay na naghihintay sa iyo. Ngunit una sa lahat, igalang at pahalagahan ang pangangailangan ng ating katawan. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa iyong sarili, at magtiwala na ang pagpapahinga ay bahagi ng paglago. Maaaring itulak ka ng mundo na magpatuloy ng walang humpay, ngunit ang tunay na lakas ay nakasalalay sa pag-alam kung kailan dapat bumagal. Bigyan ang iyong sarili ng biyaya. Bigyan ang iyong sarili ng oras. At kapag bumangon ka muli, gagawin mo ito ng may panibagong lakas, mas matalas na focus, at hindi mapigilang determinasyon. Hindi ka patapos, naghahanda ka lang para sa iyong susunod na tagumpay. Kaya huminga ng malalim, umatras kung kailangan mo, at magpahinga ng may layunin. Ang iyong paglalakbay ay malayo pa sa pagtatapos, at ang pinakamahusay na mga kabanata ay nasa unahan pa rin. Hindi ka humihinto, nagtitipon ka ng lakas. At sa iyong pagbabalik, ikaw ay babangon ng mas malakas, mas matalino, at mas hindi mapigilan kaysa dati. Tandaan, ang daan patungo sa tagumpay ay hindi kailanman isang tuwid na landas. Ito ay puno ng mga twists, turns, setbacks at sandali ng pagkahapo. Ang bawat hamon na iyong kinakaharap ay hinuhubog ka, pinalalakas ka at inihahanda ka para sa isang bagay na mas malaki. Ang pahinga ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay isang diskarte para sa panibagong lakas. Kahit na ang pinakamalakas na pag-iisip at ang pinakadeterminadong puso ay nangangailangan ng panahon para makabawi, bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na huminto. Alam na ito ay bahagi ng paglalakbay, hindi ang katapusan nito. Ang iyong mga pangarap ay nararapat pa ring ipaglaban. Hindi ibig sabihin na pagod ka ngayon ay wala kang lakas para magpatuloy bukas. Ang pangitain na dala mo, ang mga layunin na itinakda mo, at ang layunin na nagtutulak sa iyo, buhay pa rin sila sa loob mo. Hindi binubura ng pahinga ang iyong pag-unlad. Binabago nito ang iyong kakayahang sumulong. Bumalik ng isang hakbang, huminga ng malalim, at paalalahanan ng iyong sarili kung bakit ka nagsimula. Ang paglago ay nangyayari sa mga tahimik na sandali. Kapag pinahintulutan mo ang iyong sarili na magpahinga, lumikha ka ng puwang para sa pagmuni-muni, pagpapagaling, at kalinawan. Nagsisimula kang makakita ng mga solusyon kung saan nagkaroon ng mga hadlang at natuklasan mong muli ang hilig na maaaring
naramdaman mo noon? Ang pahinga ay hindi tumitigil. Ito ay nag-recalibrate. Ito ang sandali kung saan ang lakas ay muling ibinabalik, kung saan ang pagkamalikhain ay muling nag-aalab, at kung saan ang determinasyon ay muling isisilang. Ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong iniisip. Ang katotohanang naririto ka, hawak pa rin ang iyong mga pangarap, sumusulong pa rin sa kabila ng mga hamon, ay patunay ng iyong katatagan. Nagtagumpay ka na noon at mananaig ka muli. Magtiwala na ang sandaling ito ng pahinga ay hindi isang pag-urong. Ito ay isang setup para sa iyong susunod na tagumpay. Kapag bumangon ka muli, gagawin mo ito ng may panibagong lakas, mas matalas na focus at hindi mapipigilan na determinasyon. Kaya maglaan ng oras, huminga ng malalim at yakapin ang kapangyarihan ng pahinga. Hindi ka humihinto, naghahanda ka lang. Hindi ka sumusuko, nag-iipon ka lang ng lakas. At sa iyong pagbabalik, ikaw ay babangon ng mas malakas, mas matalino, at mas hindi mapigilan kaysa dati. Ang iyong paglalakbay ay malayo pa sa pagtatapos, at ang pinakamahusay na mga kabanata ay nasa unahan pa rin. Sa isang mundo na niluluwalhati ang patuloy na pagmamadali, madalas tayong nagkakamali sa pagtigil para sa kaginhawahan. Ngunit ang pagsuko ay hindi kailanman tunay na nagpapatahimik sa pagnanasa sa loob mo. Ito ay ibinabaon lamang. Ang pagpili na magpahinga sa halip na huminto ay isang gawa ng katapangan. Nangangahulugan ito na nakikilala mo ang halaga ng iyong paningin at naniniwala na sulit ang paghihintay, sulit ang paghinto, sulit ang pasensya. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa hindi kailanman nangangailangan ng pahinga, ngunit sa pag-alam kung kailan ito kukunin at kung kailan muling bumangon. Ang pagunlad ay hindi palaging nangingibabaw. Minsan bumubulong ito sa mga tahimik na sandali ng pagmuni-muni, pagbawi at katahimikan. Kapag binigyan mo ng oras ang iyong sarili na mag-recharge, hindi ka mawawalan ng momentum. Pinoprotektahan mo ito. Ang pahinga ay hindi kaaway ng tagumpay. Ito ay isang mahalagang kasama. Ipinapanumbalik nito ang kalinawan, nire-reset ang iyong layunin, at pinasisigla muli ang iyong drive. Ang burnout ay nagmumula sa hindi pagpansin sa pangangailangang magpahinga, hindi sa pagpupursige para sa isang karapat-dapat na layunin. Ang bawat mahusay na paglalakbay ay puno ng mga paghinto sa daan, hindi para iwanan ang landas, ngunit upang tipunin ang kailangan para sa susunod na yugto. Hayaan ang iyong mga sandali ng pahinga na maging isang paalala kung bakit ka nagsimula. Tandaan, napakalayo na ng narating mo. Ang pagsuko ay pagkawala ng lahat ng iyong binuo. Kaya sa susunod na matukso kang sumuko, sa halip ay magpahinga. Sumandal sa kapangyarihan ng pahinga. Pagkatapos ay bumangon hindi dahil kailangan mo, ngunit dahil pinili mo. Ang iyong paglalakbay ay nararapat na matapos at karapat-dapat mong tapusin ito ng malakas. Huwag kailanman malito ang pagkahapo sa pagkatalo. Matutong magpahinga, hindi huminto.
Umaasa ako na ang mensaheng ito ay nagpapasigla sa iyong espiritu at nagpapaalala sa iyo na ang pahinga ay isang makapangyarihang kasangkapan, hindi isang tanda ng kahinaan. Tayo ay darating sa punto na bawat paglalakbay kung saan ang daan ay nagiging masyadong matarik, ang mga hadlang ay masyadong mataas, at ang puso ay masyadong pagod. Sa mga sandaling ito, ang paghinto ay tila ang pinakamadaling paraan ng paglabas isang paglaya mula sa pakikibaka at sakit. Ngunit ang pananampalataya ay ang tahimik na bulong na nagsasalita ng mas malakas kaysa sa takot. Ito ang panloob na boses na nagsasabing, maghintay ka, hindi ka nag-iisa. Ang pananampalataya ay hindi palaging nag-aalis ng pasanin, ngunit nagbibigay ito sa iyo ng lakas upang dalhin ito sa susunod na araw. Kapag ang iyong mga binti ay nanginginig at ang iyong espiritu ay nanghina, ang pananampalataya ay malumanay na nagpapaalala sa iyo na ang layunin ay higit pa sa kasalukuyang sandali. Tinatawag ka nitong maniwala na ang pakikibaka ay may kahulugan, kahit na hindi mo pa ito nakikita, at ang isang bagay na maganda ay itinatayo sa dilim. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ito ay paniniwala sa iyong sarili sa pamamagitan ng mga mata ng mas mataas na kapangyarihan na iyon. Ito ay ang pananalig na ang iyong kwento ay hindi pa tapos kahit na ang mga pahina ay tila blangko. Kapag ang lahat ng nasa loob mo ay gustong sumuko, inililipat ng pananampalataya ang iyong pagtuon mula sa kung ano ang nawawala sa kung ano ang posible. Dito ay nagpapaalala sa iyo na ang ilan sa mga pinakadakilang tagumpay ay isinilang mula sa mga pinakadesperadong sitwasyon. Hindi ibig sabihin na nasa mababang lugar ka ngayon ay mananatili ka roon. Binibigyang buhay ng pananampalataya ang paniniwalang ang mga pag-urong ay mga pag-setup para sa mas malalaking pagbabalik, at ang paghinto ay magnanakaw lamang sa iyo ng tagumpay na malapit na. Kapag ang iyong mga plano ay naglaho at ang iyong paningin ay naging malabo, ang pananampalataya ay magiging iyong kumpas. Hindi nito kailangang ipakita sa iyo ang buong landas. Sa susunod na hakbang lang. Ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit na ang kahihinatnan ay hindi malinaw. Nagbibigay ito sa iyo ng lakas ng loob na magpatuloy. Hindi dahil madali ang daan, ngunit dahil hawak ka ng isang bagay na mas malakas kaysa sa mga pangyayari. Yung pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ito ay paniniwala sa iyong sarili sa pamamagitan ng mga mata ng mas mataas na kapangyarihan na iyon. Ito ay ang pananalig na ang iyong kwento ay hindi pa tapos kahit na ang mga pahina ay tila blangko. Kapag ang lahat ng nasa loob mo ay gustong sumuko, inililipat ng pananampalataya ang iyong pagtuon mula sa kung ano ang nawawala sa kung ano ang posible. Dito ay nagpapaalala sa iyo na ang ilan sa mga pinakadakilang tagumpay ay isinilang mula sa mga pinakadesperadong sitwasyon. Hindi ibig sabihin
na nasa mababang lugar ka ngayon ay mananatili ka roon. Binibigyang buhay ng pananampalataya ang paniniwalang ang mga pag-urong ay mga pag-setup para sa mas malalaking pagbabalik. At ang paghinto ay magnanakaw lamang sa iyo ng tagumpay na malapit na. Kapag ang iyong mga plano ay naglaho at ang iyong paningin ay naging malabo, ang pananampalataya ay magiging iyong kumpas. Hindi nito kailangang ipakita sa iyo ang buong landas sa susunod na hakbang lang. Ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit na ang kahihinatnan ay hindi malinaw. Nagbibigay ito sa iyo ng lakas ng loob na magpatuloy, hindi dahil madali ang daan, ngunit dahil hawak ka ng isang bagay na mas malakas kaysa sa mga pangyayari. Alam ng pananampalataya ang pagkakaiba sa pagitan ng saradong pinto at banal na pag-redirect. Itinuturo nito sa iyo na makinig sa katahimikan, magtiwala sa oras at maniwala na ang pagkaantala ay hindi nangangahulugan ng pagtanggi. Kapag ang bigat ng iyong paglalakbay ay hindi na kayang tiisin, ang pananampalataya ay nagdadala ng bahaging hindi mo kaya. Madalas sabihin ng mga tao, magtiwala ka lang na para bang ito ay switch ng ilaw na maaari mong i-on. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay huwad sa apoy. Nabubuo ito sa lalim ng paghihintay, sa mga gabing puno ng tahimik na luha, sa mga panalangin hindi sinasagot. Gayunpaman naroon sa paghihintay sa katahimikan na ang pananampalataya ay nag-uugat. Sa mga sandaling iyon na parang gusto mong huminto na, ang pananampalataya ay nagtatanim ng pinakamatibay na binhi nito. Hindi dahil sigurado ka sa susunod, kundi dahil pinili mong magpatuloy pa rin. At sa paggawa nito, binabago ng pananampalataya ang pagtigil sa pagtitiis, sakit sa layunin, at takot sa panggatong. Kaya kapag ang panggigipit ay lumakas at ang pagtigil ay tinukso ka sa maling pangako nito ng kapayapaan, manalig sa iyong pananampalataya. Magtiwala na ang iyong mga pagsisikap ay nakikita, ang iyong sakit ay hindi nasasayang, at ang iyong tagumpay ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Ang pananampalataya ay hindi nangangako ng isang maayos na daan. Ito ay nangangako na hindi mo ito tatahakin ng mag-isa. Tinitiyak nito sa iyo na hindi pa tapos ang kwento dahil lang sa mahirap ang kabanatang ito. Hayaang gabayan ng pananampalataya ang iyong mga hakbang kahit na nanginginig ang mga ito. Dahil kung minsan, ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang lakas ng loob na magpatuloy sa kabila nito. Salamat sa pakikinig at pagsubaybay. Tandaan, hindi humihinto ang pahinga. Ito ay nagpapagasolina para sa hinaharap na paglalakbay. Manatiling matatag, manatiling umaasa, at magtiwala na darating pa rin ang iyong pinakamagagandang araw. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay inspirasyon sa iyo, huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe. Hanggang sa susunod, magpatuloy sa pagsulong. God bless us all. Magandang araw mga kapatid. Ngayon gusto kong ipaalala sa iyo ang isang simple, ngunit makatotohanan
at nakakapagpabago ng buhay. Kung napapagod ka, matutong magpahinga, huwag susuko. Sama-sama nating suriin ang makapangyarihang mensaheng ito. Ang magpapaalala sa iyo na ang iyong paglalakbay ay malayo pa sa pagtatapos. At ang pinakamagagandang kabanata ay nasa unahan pa. Ang bawat tagumpay ay dumaranas ng pagkapagod. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagtagumpay at ng mga sumuko ay ang kanilang kakayahang huminto ng hindi sumusuko. Ang iyong paglalakbay ay hindi naiiba. Ikaw ay may kakayanan, ikaw ay malakas, at karapat-dapat ka sa tagumpay na naghihintay sa iyo. Ngunit una sa lahat, igalang at pahalagahan ang pangangailangan ng ating katawan. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa iyong sarili, at magtiwala na ang pagpapahinga ay bahagi ng paglago. Maaaring itulak ka ng mundo na magpatuloy ng walang humpay, ngunit ang tunay na lakas ay nakasalalay sa pag-alam kung kailan dapat bumagal. Bigyan ang iyong sarili ng biyaya. Bigyan ang iyong sarili ng oras. At kapag bumangon ka muli, gagawin mo ito ng may panibagong lakas, mas matalas na focus, at hindi mapigilang determinasyon. Hindi ka patapos, naghahanda ka lang para sa iyong susunod na tagumpay. Kaya huminga ng malalim, umatras kung kailangan mo, at magpahinga ng may layunin. Ang iyong paglalakbay ay malayo pa sa pagtatapos, at ang pinakamahusay na mga kabanata ay nasa unahan pa rin. Hindi ka humihinto, nagtitipon ka ng lakas. At sa iyong pagbabalik, ikaw ay babangon ng mas malakas, mas matalino, at mas hindi mapigilan kaysa dati. Tandaan, ang daan patungo sa tagumpay ay hindi kailanman isang tuwid na landas. Ito ay puno ng mga twists, turns, setbacks at sandali ng pagkahapo. Ang bawat hamon na iyong kinakaharap ay hinuhubog ka, pinalalakas ka at inihahanda ka para sa isang bagay na mas malaki. Ang pahinga ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay isang diskarte para sa panibagong lakas. Kahit na ang pinakamalakas na pag-iisip at ang pinakadeterminadong puso ay nangangailangan ng panahon para makabawi, bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na huminto. Alam na ito ay bahagi ng paglalakbay, hindi ang katapusan nito. Ang iyong mga pangarap ay nararapat pa ring ipaglaban. Hindi ibig sabihin na pagod ka ngayon ay wala kang lakas para magpatuloy bukas. Ang pangitain na dala mo, ang mga layunin na itinakda mo, at ang layunin na nagtutulak sa iyo, buhay pa rin sila sa loob mo. Hindi binubura ng pahinga ang iyong pag-unlad. Binabago nito ang iyong kakayahang sumulong. Bumalik ng isang hakbang, huminga ng malalim, at paalalahanan ng iyong sarili kung bakit ka nagsimula. Ang paglago ay nangyayari sa mga tahimik na sandali. Kapag pinahintulutan mo ang iyong sarili na magpahinga, lumikha ka ng puwang para sa pagmuni-muni, pagpapagaling, at kalinawan. Nagsisimula kang makakita ng mga solusyon kung saan nagkaroon ng mga hadlang at natuklasan mong muli ang hilig na maaaring naramdaman mo noon. Ang pahinga ay hindi tumitigil. Ito ay nag-recalibrate.
Ito ang sandali kung saan ang lakas ay muling ibinabalik, kung saan ang pagkamalikhain ay muling nag-aalab, at kung saan ang determinasyon ay muling isisilang. Ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong iniisip. Ang katotohanang naririto ka, hawak pa rin ang iyong mga pangarap, sumusulong pa rin sa kabila ng mga hamon, ay patunay ng iyong katatagan. Nagtagumpay ka na noon at mananaig ka muli. Magtiwala na ang sandaling ito ng pahinga ay hindi isang pag-urong. Ito ay isang setup para sa iyong susunod na tagumpay. Kapag bumangon ka muli, gagawin mo ito ng may panibagong lakas, mas matalas na focus at hindi mapipigilan na determinasyon. Kaya maglaan ng oras, huminga ng malalim at yakapin ang kapangyarihan ng pahinga. Hindi ka humihinto, naghahanda ka lang. Hindi ka sumusuko, nag-iipon ka lang ng lakas. At sa iyong pagbabalik, ikaw ay babangon ng mas malakas, mas matalino, at mas hindi mapigilan kaysa dati. Ang iyong paglalakbay ay malayo pa sa pagtatapos, at ang pinakamahusay na mga kabanata ay nasa unahan pa rin. Sa isang mundo na niluluwalhati ang patuloy na pagmamadali, madalas tayong nagkakamali sa pagtigil para sa kaginhawahan. Ngunit ang pagsuko ay hindi kailanman tunay na nagpapatahimik sa pagnanasa sa loob mo, ito ay ibinabaon lamang. Ang pagpili na magpahinga sa halip na huminto ay isang gawa ng katapangan. Nangangahulugan ito na nakikilala mo ang halaga ng iyong paningin at naniniwala na sulit ang paghihintay, sulit ang paghinto, sulit ang pasensya. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa hindi kailanman nangangailangan ng pahinga, ngunit sa pag-alam kung kailan ito kukunin at kung kailan muling bumangon. Ang pagunlad ay hindi palaging nangingibabaw. Minsan bumubulong ito sa mga tahimik na sandali ng pagmuni-muni, pagbawi at katahimikan. Kapag binigyan mo ng oras ang iyong sarili na mag-recharge, hindi ka mawawalan ng momentum. Pinoprotektahan mo ito. Ang pahinga ay hindi kaaway ng tagumpay. Ito ay isang mahalagang kasama. Ipinapanumbalik nito ang kalinawan, nire-reset ang iyong layunin, at pinasisigla muli ang iyong drive. Ang burnout ay nagmumula sa hindi pagpansin sa pangangailangang magpahinga, hindi sa pagpupursige para sa isang karapat-dapat na layunin. Ang bawat mahusay na paglalakbay ay puno ng mga paghinto sa daan, hindi para iwanan ang landas, ngunit upang tipunin ang kailangan para sa susunod na yugto. Hayaan ang iyong mga sandali ng pahinga na maging isang paalala kung bakit ka nagsimula. Tandaan, napakalayo na ng narating mo. Ang pagsuko ay pagkawala ng lahat ng iyong binuo. Kaya sa susunod na matukso kang sumuko, sa halip ay magpahinga. Sumandal sa kapangyarihan ng pahinga, pagkatapos ay bumangon hindi dahil kailangan mo, ngunit dahil pinili mo. Ang iyong paglalakbay ay nararapat na matapos at karapat-dapat mong tapusin ito ng malakas. Huwag kailanman malito ang pagkahapo sa pagkatalo. Matutong magpahinga, hindi huminto. Umaasa ako na ang mensaheng ito ay nagpapasigla sa iyong espiritu at nagpapaalala sa iyo
na ang pahinga ay isang makapangyarihang kasangkapan, hindi isang tanda ng kahinaan. Tayo ay darating sa punto na bawat paglalakbay kung saan ang daan ay nagiging masyadong matarik, ang mga hadlang ay masyadong mataas, at ang puso ay masyadong pagod. Sa mga sandaling ito, ang paghinto ay tila ang pinakamadaling paraan ng paglabas isang paglaya mula sa pakikibaka at sakit. Ngunit ang pananampalataya ay ang tahimik na bulong na nagsasalita ng mas malakas kaysa sa takot. Ito ang panloob na boses na nagsasabing, "Maghintay ka, hindi ka nag-iisa." Ang pananampalataya ay hindi palaging nag-aalis ng pasanin, ngunit nagbibigay ito sa iyo ng lakas upang dalhin ito sa susunod na araw. Kapag ang iyong mga binti ay nanginginig at ang iyong espiritu ay nanghina, ang pananampalataya ay malumanay na nagpapaalala sa iyo na ang layunin ay higit pa sa kasalukuyang sandali. Tinatawag ka nitong maniwala na ang pakikibaka ay may kahulugan, kahit na hindi mo pa ito nakikita, at ang isang bagay na maganda ay itinatayo sa dilim. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan, ito ay paniniwala sa iyong sarili sa pamamagitan ng mga mata ng mas mataas na kapangyarihan na iyon. Ito ay ang pananalig na ang iyong kwento ay hindi pa tapos kahit na ang mga pahina ay tila blangko. Kapag ang lahat ng nasa loob mo ay gustong sumuko, inililipat ng pananampalataya ang iyong pagtuon mula sa kung ano ang nawawala sa kung ano ang posible. Dito ay nagpapaalala sa iyo na ang ilan sa mga pinakadakilang tagumpay ay isinilang mula sa mga pinakadesperadong sitwasyon. Hindi ibig sabihin na nasa mababang lugar ka ngayon ay mananatili ka roon. Binibigyang buhay ng pananampalataya ang paniniwalang ang mga pag-urong ay mga pag-setup para sa mas malalaking pagbabalik. At ang paghinto ay magnanakaw lamang sa iyo ng tagumpay na malapit na. Kapag ang iyong mga plano ay naglaho at ang iyong paningin ay naging malabo, ang pananampalataya ay magiging iyong kumpas. Hindi nito kailangang ipakita sa iyo ang buong landas. Sa susunod na hakbang lang. Ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit na ang kahihinatnan ay hindi malinaw. Nagbibigay ito sa iyo ng lakas ng loob na magpatuloy, hindi dahil madali ang daan, ngunit dahil hawak ka ng isang bagay na mas malakas kaysa sa mga pangyayari. Yung pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ito ay paniniwala sa iyong sarili sa pamamagitan ng mga mata ng mas mataas na kapangyarihan na iyon. Ito ay ang pananalig na ang iyong kwento ay hindi pa tapos kahit na ang mga pahina ay tila blangko. Kapag ang lahat ng nasa loob mo ay gustong sumuko, inililipat ng pananampalataya ang iyong pagtuon mula sa kung ano ang nawawala sa kung ano ang posible. Dito ay nagpapaalala sa iyo na ang ilan sa mga pinakadakilang tagumpay ay isinilang mula sa mga pinakadesperadong sitwasyon. Hindi ibig sabihin na nasa mababang lugar ka ngayon ay mananatili ka roon.
Binibigyang buhay ng pananampalataya ang paniniwalang ang mga pag-urong ay mga pag-setup para sa mas malalaking pagbabalik. At ang paghinto ay magnanakaw lamang sa iyo ng tagumpay na malapit na. Kapag ang iyong mga plano ay naglaho at ang iyong paningin ay naging malabo, ang pananampalataya ay magiging iyong kumpas. Hindi nito kailangang ipakita sa iyo ang buong landas. Sa susunod na hakbang lang. Ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit na ang kahihinatnan ay hindi malinaw. Nagbibigay ito sa iyo ng lakas ng loob na magpatuloy, hindi dahil madali ang daan, ngunit dahil hawak ka ng isang bagay na mas malakas kaysa sa mga pangyayari. Alam ng pananampalataya ang pagkakaiba sa pagitan ng saradong pinto at banal na pag-redirect. Itinuturo nito sa iyo na makinig sa katahimikan, magtiwala sa oras at maniwala na ang pagkaantala ay hindi nangangahulugan ng pagtanggi. Kapag ang bigat ng iyong paglalakbay ay hindi na kayang tiisin, ang pananampalataya ay nagdadala ng bahaging hindi mo kaya. Madalas sabihin ng mga tao, magtiwala ka lang na para bang ito ay switch ng ilaw na maaari mong i-on. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay huwad sa apoy. Nabubuo ito sa lalim ng paghihintay, sa mga gabing puno ng tahimik na luha, sa mga panalangin hindi sinasagot. Gayunpaman naroon sa paghihintay sa katahimikan na ang pananampalataya ay naguugat. Sa mga sandaling iyon na parang gusto mong huminto na, ang pananampalataya ay nagtatanim ng pinakamatibay na binhi nito. Hindi dahil sigurado ka sa susunod, kundi dahil pinili mong magpatuloy pa rin. At sa paggawa nito, binabago ng pananampalataya ang pagtigil sa pagtitiis, sakit sa layunin, at takot sa panggatong. Kaya kapag ang panggigipit ay lumakas at ang pagtigil ay tinukso ka sa maling pangako nito ng kapayapaan, manalig sa iyong pananampalataya. Magtiwala na ang iyong mga pagsisikap ay nakikita, ang iyong sakit ay hindi nasasayang, at ang iyong tagumpay ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Ang pananampalataya ay hindi nangangako ng isang maayos na daan. Ito ay nangangako na hindi mo ito tatahakin ng mag-isa. Tinitiyak nito sa iyo na hindi pa tapos ang kwento dahil lang sa mahirap ang kabanatang ito. Hayaang gabayan ng pananampalataya ang iyong mga hakbang kahit na nanginginig ang mga ito. Dahil kung minsan, ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang lakas ng loob na magpatuloy sa kabila nito. Salamat sa pakikinig at pagsubaybay. Tandaan, hindi humihinto ang pahinga. Ito ay nagpapagasolina para sa hinaharap na paglalakbay. Manatiling matatag, manatiling umaasa, at magtiwala na darating pa rin ang iyong pinakamagagandang araw. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay inspirasyon sa iyo, huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe. Hanggang sa susunod, magpatuloy sa pagsulong. God bless us all. Magandang araw mga kapatid. Ngayon gusto kong ipaalala sa iyo ang isang simple, ngunit makatotohanan at nakakapagpabago ng buhay.
Kung napapagod ka, matutong magpahinga, huwag susuko. Sama-sama nating suriin ang makapangyarihang mensaheng ito. Ang magpapaalala sa iyo na ang iyong paglalakbay ay malayo pa sa pagtatapos. At ang pinakamagagandang kabanata ay nasa unahan pa. Ang bawat tagumpay ay dumaranas ng pagkapagod. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagtagumpay at ng mga sumuko ay ang kanilang kakayahang huminto ng hindi sumusuko. Ang iyong paglalakbay ay hindi naiiba. Ikaw ay may kakayanan, ikaw ay malakas, at karapat-dapat ka sa tagumpay na naghihintay sa iyo. Ngunit una sa lahat, igalang at pahalagahan ang pangangailangan ng ating katawan. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa iyong sarili, at magtiwala na ang pagpapahinga ay bahagi ng paglago. Maaaring itulak ka ng mundo na magpatuloy ng walang humpay, ngunit ang tunay na lakas ay nakasalalay sa pag-alam kung kailan dapat bumagal. Bigyan ang iyong sarili ng biyaya. Bigyan ang iyong sarili ng oras. At kapag bumangon ka muli, gagawin mo ito ng may panibagong lakas, mas matalas na focus, at hindi mapigilang determinasyon. Hindi ka patapos, naghahanda ka lang para sa iyong susunod na tagumpay. Kaya huminga ng malalim, umatras kung kailangan mo, at magpahinga ng may layunin. Ang iyong paglalakbay ay malayo pa sa pagtatapos, at ang pinakamahusay na mga kabanata ay nasa unahan pa rin. Hindi ka humihinto, nagtitipon ka ng lakas. At sa iyong pagbabalik, ikaw ay babangon ng mas malakas, mas matalino, at mas hindi mapigilan kaysa dati. Tandaan, ang daan patungo sa tagumpay ay hindi kailanman isang tuwid na landas. Ito ay puno ng mga twists, turns, setbacks, at sandali ng pagkahapo. Ang bawat hamon na iyong kinakaharap ay hinuhubog ka, pinalalakas ka, at inihahanda ka para sa isang bagay na mas malaki. Ang pahinga ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay isang diskarte para sa panibagong lakas. Kahit na ang pinakamalakas na pag-iisip at ang pinakadeterminadong puso ay nangangailangan ng panahon para makabawi, bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na huminto. Alam na ito ay bahagi ng paglalakbay, hindi ang katapusan nito. Ang iyong mga pangarap ay nararapat pa ring ipaglaban. Hindi ibig sabihin na pagod ka ngayon ay wala kang lakas para magpatuloy bukas. Ang pangitain na dala mo, ang mga layunin na itinakda mo, at ang layunin na nagtutulak sa iyo, buhay pa rin sila sa loob mo. Hindi binubura ng pahinga ang iyong pag-unlad. Binabago nito ang iyong kakayahang sumulong. Bumalik ng isang hakbang, huminga ng malalim, at paalalahanan ng iyong sarili kung bakit ka nagsimula. Ang paglago ay nangyayari sa mga tahimik na sandali. Kapag pinahintulutan mo ang iyong sarili na magpahinga, lumikha ka ng puwang para sa pagmuni-muni, pagpapagaling, at kalinawan. Nagsisimula kang makakita ng mga solusyon kung saan nagkaroon ng mga hadlang, at natuklasan mong muli ang hilig na maaaring naramdaman mo noon. Ang pahinga ay hindi tumitigil. Ito ay nag-recalibrate. Ito ang sandali kung saan ang lakas ay muling ibinabalik, kung saan ang pagkamalikhain ay muling nag-aalab,
at kung saan ang determinasyon ay muling isisilang. Ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong iniisip. Ang katotohanang naririto ka, hawak pa rin ang iyong mga pangarap, sumusulong pa rin sa kabila ng mga hamon, ay patunay ng iyong katatagan. Nagtagumpay ka na noon at mananaig ka muli. Magtiwala na ang sandaling ito ng pahinga ay hindi isang pag-urong. Ito ay isang setup para sa iyong susunod na tagumpay. Kapag bumangon ka muli, gagawin mo ito ng may panibagong lakas, mas matalas na focus at hindi mapipigilan na determinasyon. Kaya maglaan ng oras, huminga ng malalim at yakapin ang kapangyarihan ng pahinga. Hindi ka humihinto, naghahanda ka lang. Hindi ka sumusuko, nag-iipon ka lang ng lakas. At sa iyong pagbabalik, ikaw ay babangon ng mas malakas, mas matalino, at mas hindi mapigilan kaysa dati. Ang iyong paglalakbay ay malayo pa sa pagtatapos, at ang pinakamahusay na mga kabanata ay nasa unahan pa rin. Sa isang mundo na niluluwalhati ang patuloy na pagmamadali, madalas tayong nagkakamali sa pagtigil para sa kaginhawahan. Ngunit ang pagsuko ay hindi kailanman tunay na nagpapatahimik sa pagnanasa sa loob mo, ito ay ibinabaon lamang. Ang pagpili na magpahinga sa halip na huminto ay isang gawa ng katapangan. Nangangahulugan ito na nakikilala mo ang halaga ng iyong paningin at naniniwala na sulit ang paghihintay, sulit ang paghinto, sulit ang pasensya. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa hindi kailanman nangangailangan ng pahinga, ngunit sa pag-alam kung kailan ito kukunin at kung kailan muling bumangon. Ang pagunlad ay hindi palaging nangingibabaw. Minsan bumubulong ito sa mga tahimik na sandali ng pagmuni-muni, pagbawi at katahimikan. Kapag binigyan mo ng oras ang iyong sarili na mag-recharge, hindi ka mawawalan ng momentum. Pinoprotektahan mo ito. Ang pahinga ay hindi kaaway ng tagumpay. Ito ay isang mahalagang kasama. Ipinapanumbalik nito ang kalinawan, nire-reset ang iyong layunin, at pinasisigla muli ang iyong drive. Ang burnout ay nagmumula sa hindi pagpansin sa pangangailangang magpahinga, hindi sa pagpupursige para sa isang karapat-dapat na layunin. Ang bawat mahusay na paglalakbay ay puno ng mga paghinto sa daan, hindi para iwanan ang landas, ngunit upang tipunin ang kailangan para sa susunod na yugto. Hayaan ang iyong mga sandali ng pahinga na maging isang paalala kung bakit ka nagsimula. Tandaan, napakalayo na ng narating mo. Ang pagsuko ay pagkawala ng lahat ng iyong binuo. Kaya sa susunod na matukso kang sumuko, sa halip ay magpahinga. Sumandal sa kapangyarihan ng pahinga. Pagkatapos ay bumangon, hindi dahil kailangan mo, ngunit dahil pinili mo. Ang iyong paglalakbay ay nararapat na matapos at karapat-dapat mong tapusin ito ng malakas. Huwag kailanman malito ang pagkahapo sa pagkatalo. Matutong magpahinga, hindi huminto. Umaasa ako na ang mensaheng ito ay nagpapasigla sa iyong espiritu at nagpapaalala sa iyo na ang pahinga ay isang makapangyarihang kasangkapan, hindi isang tanda ng kahinaan.
tayo ay darating sa punto na bawat paglalakbay kung saan ang daan ay nagiging masyadong matarik, ang mga hadlang ay masyadong mataas, at ang puso ay masyadong pagod. Sa mga sandaling ito, ang paghinto ay tila ang pinakamadaling paraan ng paglabas isang paglaya mula sa pakikibaka at sakit. Ngunit ang pananampalataya ay ang tahimik na bulong na nagsasalita ng mas malakas kaysa sa takot. Ito ang panloob na boses na nagsasabing, "Maghintay ka, hindi ka nag-iisa." Ang pananampalataya ay hindi palaging nag-aalis ng pasanin, ngunit nagbibigay ito sa iyo ng lakas upang dalhin ito sa susunod na araw. Kapag ang iyong mga binti ay nanginginig at ang iyong espiritu ay nanghina, ang pananampalataya ay malumanay na nagpapaalala sa iyo na ang layunin ay higit pa sa kasalukuyang sandali. Tinatawag ka nitong maniwala na ang pakikibaka ay may kahulugan, kahit na hindi mo pa ito nakikita, at ang isang bagay na maganda ay itinatayo sa dilim. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ito ay paniniwala sa iyong sarili sa pamamagitan ng mga mata ng mas mataas na kapangyarihan na iyon. Ito ay ang pananalig na ang iyong kwento ay hindi pa tapos kahit na ang mga pahina ay tila blangko. Kapag ang lahat ng nasa loob mo ay gustong sumuko, inililipat ng pananampalataya ang iyong pagtuon mula sa kung ano ang nawawala sa kung ano ang posible. Dito ay nagpapaalala sa iyo na ang ilan sa mga pinakadakilang tagumpay ay isinilang mula sa mga pinakadesperadong sitwasyon. Hindi ibig sabihin na nasa mababang lugar ka ngayon ay mananatili ka roon. Binibigyang buhay ng pananampalataya ang paniniwalang ang mga pag-urong ay mga pag-setup para sa mas malalaking pagbabalik. At ang paghinto ay magnanakaw lamang sa iyo ng tagumpay na malapit na. Kapag ang iyong mga plano ay naglaho at ang iyong paningin ay naging malabo, ang pananampalataya ay magiging iyong kumpas. Hindi nito kailangang ipakita sa iyo ang buong landas. Sa susunod na hakbang lang. Ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit na ang kahihinatnan ay hindi malinaw. Nagbibigay ito sa iyo ng lakas ng loob na magpatuloy, hindi dahil madali ang daan, ngunit dahil hawak ka ng isang bagay na mas malakas kaysa sa mga pangyayari. Tunang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ito ay paniniwala sa iyong sarili sa pamamagitan ng mga mata ng mas mataas na kapangyarihan na iyon. Ito ay ang pananalig na ang iyong kwento ay hindi pa tapos kahit na ang mga pahina ay tila blangko. Kapag ang lahat ng nasa loob mo ay gustong sumuko, inililipat ng pananampalataya ang iyong pagtuon mula sa kung ano ang nawawala sa kung ano ang posible. Dito ay nagpapaalala sa iyo na ang ilan sa mga pinakadakilang tagumpay ay isinilang mula sa mga pinakadesperadong sitwasyon. Hindi ibig sabihin na nasa mababang lugar ka ngayon ay mananatili ka roon. Binibigyang buhay ng pananampalataya ang paniniwalang ang mga pag-urong ay mga pag-setup para sa mas malalaking pagbabalik.
at ang paghinto ay magnanakaw lamang sa iyo ng tagumpay na malapit na. Kapag ang iyong mga plano ay naglaho at ang iyong paningin ay naging malabo, ang pananampalataya ay magiging iyong kumpas. Hindi nito kailangang ipakita sa iyo ang buong landas sa susunod na hakbang lang. Ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit na ang kahihinatnan ay hindi malinaw. Nagbibigay ito sa iyo ng lakas ng loob na magpatuloy, hindi dahil madali ang daan, ngunit dahil hawak ka ng isang bagay na mas malakas kaysa sa mga pangyayari. Alam ng pananampalataya ang pagkakaiba sa pagitan ng saradong pinto at banal na pag-redirect. Itinuturo nito sa iyo na makinig sa katahimikan, magtiwala sa oras at maniwala na ang pagkaantala ay hindi nangangahulugan ng pagtanggi. Kapag ang bigat ng iyong paglalakbay ay hindi na kayang tiisin, ang pananampalataya ay nagdadala ng bahaging hindi mo kaya. Madalas sabihin ng mga tao, magtiwala ka lang na para bang ito ay switch ng ilaw na maaari mong i-on. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay huwad sa apoy. Nabubuo ito sa lalim ng paghihintay, sa mga gabing puno ng tahimik na luha, sa mga panalangin hindi sinasagot. Gayunpaman naroon sa paghihintay sa katahimikan na ang pananampalataya ay nag-uugat. Sa mga sandaling iyon na parang gusto mong huminto na, ang pananampalataya ay nagtatanim ng pinakamatibay na binhi nito. Hindi dahil sigurado ka sa susunod, kundi dahil pinili mong magpatuloy pa rin. At sa paggawa nito, binabago ng pananampalataya ang pagtigil sa pagtitiis, sakit sa layunin, at takot sa panggatong. Kaya kapag ang panggigipit ay lumakas at ang pagtigil ay tinukso ka sa maling pangako nito ng kapayapaan, manalig sa iyong pananampalataya. Magtiwala na ang iyong mga pagsisikap ay nakikita, ang iyong sakit ay hindi nasasayang, at ang iyong tagumpay ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Ang pananampalataya ay hindi nangangako ng isang maayos na daan. Ito ay nangangako na hindi mo ito tatahakin ng mag-isa. Tinitiyak nito sa iyo na hindi pa tapos ang kwento dahil lang sa mahirap ang kabanatang ito. Hayaang gabayan ng pananampalataya ang iyong mga hakbang kahit na nanginginig ang mga ito. Dahil kung minsan, ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang lakas ng loob na magpatuloy sa kabila nito. Salamat sa pakikinig at pagsubaybay. Tandaan, hindi humihinto ang pahinga. Ito ay nagpapagasolina para sa hinaharap na paglalakbay. Manatiling matatag, manatiling umaasa, at magtiwala na darating pa rin ang iyong pinakamagagandang araw. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay inspirasyon sa iyo, huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe. Hanggang sa susunod, magpatuloy sa pagsulong. God bless us all. Magandang araw mga kapatid. Ngayon gusto kong ipaalala sa iyo ang isang simple, ngunit makatotohanan at nakakapagpabago ng buhay. Kung napapagod ka, matutong magpahinga, huwag susuko.
Sama-sama nating suriin ang makapangyarihang mensaheng ito, ang magpapaalala sa iyo na ang iyong paglalakbay ay malayo pa sa pagtatapos at ang pinakamagagandang kabanata ay nasa unahan pa. Ang bawat tagumpay ay dumaranas ng pagkapagod. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagtagumpay at ng mga sumuko ay ang kanilang kakayahang huminto ng hindi sumusuko. Ang iyong paglalakbay ay hindi naiiba. Ikaw ay may kakayanan, ikaw ay malakas, at karapat-dapat ka sa tagumpay na naghihintay sa iyo. Ngunit una sa lahat, igalang at pahalagahan ang pangangailangan ng ating katawan. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa iyong sarili, at magtiwala na ang pagpapahinga ay bahagi ng paglago. Maaaring itulak ka ng mundo na magpatuloy ng walang humpay, ngunit ang tunay na lakas ay nakasalalay sa pag-alam kung kailan dapat bumagal. Bigyan ang iyong sarili ng biyaya. Bigyan ang iyong sarili ng oras. At kapag bumangon ka muli, gagawin mo ito ng may panibagong lakas, mas matalas na focus, at hindi mapigilang determinasyon. Hindi ka patapos, naghahanda ka lang para sa iyong susunod na tagumpay. Kaya huminga ng malalim, umatras kung kailangan mo, at magpahinga ng may layunin. Ang iyong paglalakbay ay malayo pa sa pagtatapos, at ang pinakamahusay na mga kabanata ay nasa unahan pa rin. Hindi ka humihinto, nagtitipon ka ng lakas. At sa iyong pagbabalik, ikaw ay babangon ng mas malakas, mas matalino, at mas hindi mapigilan kaysa dati. Tandaan, ang daan patungo sa tagumpay ay hindi kailanman isang tuwid na landas. Ito ay puno ng mga twists, turns, setbacks at sandali ng pagkahapo. Ang bawat hamon na iyong kinakaharap ay hinuhubog ka, pinalalakas ka at inihahanda ka para sa isang bagay na mas malaki. Ang pahinga ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay isang diskarte para sa panibagong lakas. Kahit na ang pinakamalakas na pag-iisip at ang pinakadeterminadong puso ay nangangailangan ng panahon para makabawi, bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na huminto. Alam na ito ay bahagi ng paglalakbay, hindi ang katapusan nito. Ang iyong mga pangarap ay nararapat pa ring ipaglaban. Hindi ibig sabihin na pagod ka ngayon ay wala kang lakas para magpatuloy bukas. Ang pangitain na dala mo, ang mga layunin na itinakda mo, at ang layunin na nagtutulak sa iyo, buhay pa rin sila sa loob mo. Hindi binubura ng pahinga ang iyong pag-unlad. Binabago nito ang iyong kakayahang sumulong. Bumalik ng isang hakbang, huminga ng malalim, at paalalahanan ng iyong sarili kung bakit ka nagsimula. Ang paglago ay nangyayari sa mga tahimik na sandali. Kapag pinahintulutan mo ang iyong sarili na magpahinga, lumikha ka ng puwang para sa pagmuni-muni, pagpapagaling, at kalinawan. Nagsisimula kang makakita ng mga solusyon kung saan nagkaroon ng mga hadlang at natuklasan mong muli ang hilig na maaaring naramdaman mo noon. Ang pahinga ay hindi tumitigil. Ito ay nag-recalibrate. Ito ang sandali kung saan ang lakas ay muling ibinabalik, kung saan ang pagkamalikhain ay muling nag-aalab, at kung saan ang determinasyon ay muling isisilang.
Ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong iniisip. Ang katotohanang naririto ka, hawak pa rin ang iyong mga pangarap, sumusulong pa rin sa kabila ng mga hamon, ay patunay ng iyong katatagan. Nagtagumpay ka na noon at mananaig ka muli. Magtiwala na ang sandaling ito ng pahinga ay hindi isang pag-urong. Ito ay isang setup para sa iyong susunod na tagumpay. Kapag bumangon ka muli, gagawin mo ito ng may panibagong lakas, mas matalas na focus at hindi mapipigilan na determinasyon. Kaya maglaan ng oras, huminga ng malalim at yakapin ang kapangyarihan ng pahinga. Hindi ka humihinto, naghahanda ka lang. Hindi ka sumusuko, nag-iipon ka lang ng lakas. At sa iyong pagbabalik, ikaw ay babangon ng mas malakas, mas matalino, at mas hindi mapigilan kaysa dati. Ang iyong paglalakbay ay malayo pa sa pagtatapos, at ang pinakamahusay na mga kabanata ay nasa unahan pa rin. Sa isang mundo na niluluwalhati ang patuloy na pagmamadali, madalas tayong nagkakamali sa pagtigil para sa kaginhawahan. Ngunit ang pagsuko ay hindi kailanman tunay na nagpapatahimik sa pagnanasa sa loob mo, ito ay ibinabaon lamang. Ang pagpili na magpahinga sa halip na huminto ay isang gawa ng katapangan. Nangangahulugan ito na nakikilala mo ang halaga ng iyong paningin at naniniwala na sulit ang paghihintay, sulit ang paghinto, sulit ang pasensya. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa hindi kailanman nangangailangan ng pahinga, ngunit sa pag-alam kung kailan ito kukunin at kung kailan muling bumangon. Ang pagunlad ay hindi palaging nangingibabaw. Minsan bumubulong ito sa mga tahimik na sandali ng pagmuni-muni, pagbawi at katahimikan. Kapag binigyan mo ng oras ang iyong sarili na mag-recharge, hindi ka mawawalan ng momentum. Pinoprotektahan mo ito. Ang pahinga ay hindi kaaway ng tagumpay. Ito ay isang mahalagang kasama. Ipinapanumbalik nito ang kalinawan, nire-reset ang iyong layunin, at pinasisigla muli ang iyong drive. Ang burnout ay nagmumula sa hindi pagpansin sa pangangailangang magpahinga, hindi sa pagpupursige para sa isang karapat-dapat na layunin. Ang bawat mahusay na paglalakbay ay puno ng mga paghinto sa daan, hindi para iwanan ang landas, ngunit upang tipunin ang kailangan para sa susunod na yugto. Hayaan ang iyong mga sandali ng pahinga na maging isang paalala kung bakit ka nagsimula. Tandaan, napakalayo na ng narating mo. Ang pagsuko ay pagkawala ng lahat ng iyong binuo. Kaya sa susunod na matukso kang sumuko, sa halip ay magpahinga. Sumandal sa kapangyarihan ng pahinga. Pagkatapos ay bumangon, hindi dahil kailangan mo, ngunit dahil pinili mo. Ang iyong paglalakbay ay nararapat na matapos at karapat-dapat mong tapusin ito ng malakas. Huwag kailanman malito ang pagkahapo sa pagkatalo. Matutong magpahinga, hindi huminto. Umaasa ako na ang mensaheng ito ay nagpapasigla sa iyong espiritu at nagpapaalala sa iyo na ang pahinga ay isang makapangyarihang kasangkapan, hindi isang tanda ng kahinaan. Tayo ay darating sa punto na bawat paglalakbay kung saan
Ang daan ay nagiging masyadong matarik, ang mga hadlang ay masyadong mataas, at ang puso ay masyadong pagod. Sa mga sandaling ito, ang paghinto ay tila ang pinakamadaling paraan ng paglabas isang paglaya mula sa pakikibaka at sakit. Ngunit ang pananampalataya ay ang tahimik na bulong na nagsasalita ng mas malakas kaysa sa takot. Ito ang panloob na boses na nagsasabing, "Maghintay ka, hindi ka nag-iisa." Ang pananampalataya ay hindi palaging nag-aalis ng pasanin, ngunit nagbibigay ito sa iyo ng lakas upang dalhin ito sa susunod na araw. Kapag ang iyong mga binti ay nanginginig at ang iyong espiritu ay nanghina, ang pananampalataya ay malumanay na nagpapaalala sa iyo na ang layunin ay higit pa sa kasalukuyang sandali. Tinatawag ka nitong maniwala na ang pakikibaka ay may kahulugan, kahit na hindi mo pa ito nakikita, at ang isang bagay na maganda ay itinatayo sa dilim. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ito ay paniniwala sa iyong sarili sa pamamagitan ng mga mata ng mas mataas na kapangyarihan na iyon. Ito ay ang pananalig na ang iyong kwento ay hindi pa tapos kahit na ang mga pahina ay tila blangko. Kapag ang lahat ng nasa loob mo ay gustong sumuko, inililipat ng pananampalataya ang iyong pagtuon mula sa kung ano ang nawawala sa kung ano ang posible. Dito ay nagpapaalala sa iyo na ang ilan sa mga pinakadakilang tagumpay ay isinilang mula sa mga pinakadesperadong sitwasyon. Hindi ibig sabihin na nasa mababang lugar ka ngayon ay mananatili ka roon. Binibigyang buhay ng pananampalataya ang paniniwalang ang mga pag-urong ay mga pag-setup para sa mas malalaking pagbabalik. At ang paghinto ay magnanakaw lamang sa iyo ng tagumpay na malapit na. Kapag ang iyong mga plano ay naglaho at ang iyong paningin ay naging malabo, ang pananampalataya ay magiging iyong kumpas. Hindi nito kailangang ipakita sa iyo ang buong landas. Sa susunod na hakbang lang. Ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit na ang kahihinatnan ay hindi malinaw. Nagbibigay ito sa iyo ng lakas ng loob na magpatuloy, hindi dahil madali ang daan, ngunit dahil hawak ka ng isang bagay na mas malakas kaysa sa mga pangyayari. Tunang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ito ay paniniwala sa iyong sarili sa pamamagitan ng mga mata ng mas mataas na kapangyarihan na iyon. Ito ay ang pananalig na ang iyong kwento ay hindi pa tapos kahit na ang mga pahina ay tila blangko. Kapag ang lahat ng nasa loob mo ay gustong sumuko, inililipat ng pananampalataya ang iyong pagtuon mula sa kung ano ang nawawala sa kung ano ang posible. Dito ay nagpapaalala sa iyo na ang ilan sa mga pinakadakilang tagumpay ay isinilang mula sa mga pinakadesperadong sitwasyon. Hindi ibig sabihin na nasa mababang lugar ka ngayon ay mananatili ka roon. Binibigyang buhay ng pananampalataya ang paniniwalang ang mga pag-urong ay mga pag-setup para sa mas malalaking pagbabalik. At ang paghinto ay magnanakaw lamang sa iyo ng tagumpay na malapit na.
Kapag ang iyong mga plano ay naglaho at ang iyong paningin ay naging malabo, ang pananampalataya ay magiging iyong kumpas. Hindi nito kailangang ipakita sa iyo ang buong landas sa susunod na hakbang lang. Ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit na ang kahihinatnan ay hindi malinaw. Nagbibigay ito sa iyo ng lakas ng loob na magpatuloy, hindi dahil madali ang daan, ngunit dahil hawak ka ng isang bagay na mas malakas kaysa sa mga pangyayari. Alam ng pananampalataya ang pagkakaiba sa pagitan ng saradong pinto at banal na pag-redirect. Itinuturo nito sa iyo na makinig sa katahimikan, magtiwala sa oras, at maniwala na ang pagkaantala ay hindi nangangahulugan ng pagtanggi. Kapag ang bigat ng iyong paglalakbay ay hindi na kayang tiisin, ang pananampalataya ay nagdadala ng bahaging hindi mo kaya. Madalas sabihin ng mga tao, magtiwala ka lang na para bang ito ay switch ng ilaw na maaari mong i-on. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay huwad sa apoy. Nabubuo ito sa lalim ng paghihintay, sa mga gabing puno ng tahimik na luha, sa mga panalangin hindi sinasagot. Gayunpaman naroon sa paghihintay sa katahimikan na ang pananampalataya ay nag-uugat. Sa mga sandaling iyon na parang gusto mong huminto na, ang pananampalataya ay nagtatanim ng pinakamatibay na binhi nito. Hindi dahil sigurado ka sa susunod, kundi dahil pinili mong magpatuloy pa rin. At sa paggawa nito, binabago ng pananampalataya ang pagtigil sa pagtitiis, sakit sa layunin, at takot sa panggatong. Kaya kapag ang panggigipit ay lumakas at ang pagtigil ay tinukso ka sa maling pangako nito ng kapayapaan, manalig sa iyong pananampalataya. Magtiwala na ang iyong mga pagsisikap ay nakikita, ang iyong sakit ay hindi nasasayang, at ang iyong tagumpay ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Ang pananampalataya ay hindi nangangako ng isang maayos na daan. Ito ay nangangako na hindi mo ito tatahakin ng mag-isa. Tinitiyak nito sa iyo na hindi pa tapos ang kwento dahil lang sa mahirap ang kabanatang ito. Hayaang gabayan ng pananampalataya ang iyong mga hakbang kahit na nanginginig ang mga ito. Dahil kung minsan, ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang lakas ng loob na magpatuloy sa kabila nito. Salamat sa pakikinig at pagsubaybay. Tandaan, hindi humihinto ang pahinga. Ito ay nagpapagasolina para sa hinaharap na paglalakbay. Manatiling matatag, manatiling umaasa, at magtiwala na darating pa rin ang iyong pinakamagagandang araw. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay inspirasyon sa iyo, huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe. Hanggang sa susunod, magpatuloy sa pagsulong. God bless us all.